Sa isang liblib na baryo sa baybayin ng Dagat Lamon, may naninirahang mag-ama. Si Lando, 25 taong gulang na mangingisdang salat sa yaman ngunit sagana sa sipag, at ang kanyang ina na si Aling Minda, isang mabait ngunit may hina na sa katawan dahil sa katandaan. Matagal ng byuda si Aling Minda. 7 taong gulang pa lamang si Lando nang bawian ng buhay ang ama niyang si Mang Nestor, isang dating mangingisda rin na kilala sa kanilang baryo dahil sa kabutihan at pagiging matulungin. Mula noon, si Lando ang tumayong haligi ng tahanan. Sa puno ng mga niyog at bakawan, nakatirik ang kanilang maliit na kubo. Nasa likuran nito ang isang maliit na palaisdaan, hindi mas malaki kaysa sa 2 basketball court, na minana pa ni Lando sa kanyang ama. Dito siya nag-aalaga ng konting tilapia at bangus, sapat lamang upang may maibenta tuwing Sabado sa talipapa. Ngunit itong mga nakaraang buwan, tila sinusubok ng kapalaran ang mag-ina. Kakaunti na ang huli sa dagat, nalalanta ang mga tanim, at hindi rin dumarami ang mga isda sa palaisdaan. Sunod-sunod ang malas. Isang tahimik na hapon noon nang umupo si Lando sa gilid ng palaisdaan, hawak ang lumang lambat na ilang beses na niyang tinagpi. Tinitigan niya ang malinaw ngunit payapang tubig. Kita niya ang iilang maliliit na bangus na pagod na lumalangoy. Tila hindi kasing sigla ng dati. "Kung buhay ka pa, tatay," bulong niya habang pinapawi ang pawis sa noo. "Siguro alam mo ang sagot. Ano bang dapat kong gawin para mapabuti ang palaisdaan na ito?" Mula sa durungawan ng kubo, nasilayan ni Aling Minda ang anak na tila nasa malalim na pag-iisip. Lumapit siya, dala ang isang basong malamig na salabat. "Anak," wika niya sa mahinahong boses, "huwag kang panghinaan ng loob. Ang mahalaga, nagtitiis at nagsisikap ka. May awa ang Diyos." Ngumiti si Lando kahit mabigat ang dibdib. "Inay, natatakot po ako minsan. Bawat buwan po yata, pababa ng pababa ang kinikita ko sa palaisdaan at pangingisda. Paano kung dumating ang araw na wala na po tayong makain?" Hinaplos ni Aling Minda ang balikat ng anak. "May mga pagsubok talaga, Lando. Pero tandaan mo, mabuti ang puso mo at hindi ka nananakit o nandadaya. Ipagpapatuloy mo lang ang kabutihan. May gantimpala yan." Habang kausap ang ina, may 5 batang dumaan sa harap ng kubo. Mga kapitbahay at kaibigan ni Lando noong siya'y bata pa, sina Toto, Nanding at ang magkapatid na sina Kokoy at Kulas. May dalang tirador at nakangiting tumatakbo. Nang makita si Lando, nagtawanan ang mga ito. "Kuya Lando!" sigaw ni Toto. "Ang liit pala talaga ng palaisdaan mo. Halos mas malaki pa ang ilog sa tabing gubat kaysa rito. Ha 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 ha." "Hindi na lalaki yan," dagdag ni Kokoy. "Baka mas mabilis pang makaipon ng pera si Kuya Lando kung magtinda siya ng ice candy kaysa mag-alaga ng isda riyan." Nanguuyam ang kanilang tawa at tila walang respeto. Ngunit pinili ni Lando na hindi magalit. Sanay na siya sa pangungutya ng iba. "It's okay mga bata," wika niya ng mahinahon. "Kapag may tiyaga, may nilaga. Balang araw, makikita nyo. Gaganda rin ang palaisdaan na ito." Ngunit ang sinabi niya ay lalo lamang ikinatawa ng mga bata. Wala siyang nagawa kundi ngumiti at hayaang lumayo ang mga ito. Sa kabilang bahagi ng baryo, nakatira ang isa sa pinakamayaman ngunit pinakakilalang mapagsamantala, si Don Gaspar, may-ari ng pinakamalaking palaisdaan sa buong bayan. Sa kanyang pag-aari, kumukuha ng trabaho ang marami sa baryo, ngunit halos wala siyang ibigay na tamang sahod. Ilan sa mga trabahador niya ang kinukulang pa sa pagkain at napipilitang mangutang sa kanya na may mataas na interes. At nitong linggong iyon, balita na hinahangad ni Don Gaspar bilhin ng lupa ni Lando, lalo na't may plano siyang palawakin pa ang kanyang negosyo. Ilang beses nang inalok si Lando na ibenta ang maliit nilang lupain at palaisdaan kapalit ng malaking halaga.
Ngunit tuwing aalukin siya, isa lang ang sagot niya. Hindi ko po ibebenta ang lupa na minana ko sa aking ama. Dito po nakatali ang alaala niya at dito ko rin gustong magsimula ng sarili kong tagumpay. Dahil dito, hindi natuwa si Don Gaspar. Kaya nagpa siya itong gumawa ng paraan upang puwersahin silang magbenta. Kinagabihan, habang kumakain ng mag-ina ng munggo at tuyo, napansin ni Lando ang kakaibang liwanag sa labas. Parang may kumikislap na tubig sa palaisdaan. Tiningnan niya ang orasan. 8:00 pa lamang. Hindi naman buwan ang kabilugan, kaya't bakit tila may ginto-gintong pagkinang sa tubig? Tumayo si Lando, may dalang lampara, at tinungo ang palaisdaan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at alon ng dagat ang maririnig. Paglapit niya sa tubig, nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa ilalim ng palaisdaan, may isang bangus, hindi pangkaraniwan, ang unti-unting umaangat mula sa dilim ng tubig. Habang umaahon, kumikislap ang mga kaliskis nito na tila ginto. Hindi lang basta mapusyaw na dilaw, kundi tunay na makinang na parang tunay na gintong nakabalot sa katawan. Hindi makapaniwala si Lando. Napaatras siya, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagtataka. Hindi, imposible ito. Bulong niya. Bangus. Na ginto? Umiikot ang bangus sa ibabaw ng tubig. Kumikislap sa bawat galaw at saglit na tumitig kay Lando. Tila ba may malay, tila isang nilalang na may mensahe. At sa isang iglap, sumisid itong muli at naglaho. Iniwang kumikislap pa rin ang tubig sa ibabaw ng palaisdaan. Hindi agad nakakilos si Lando. Pinakinggan niya muli ang paligid, baka nananaginip lamang. Hinaplos niya ang pisngi at kinurot ang braso. Nagising ako. Totoo yon. Nanginginig niyang bulong. Agad siyang bumalik sa kubo. Inay, humihingal niyang sabi. May nakita akong kakaiba sa palaisdaan. Isang bangus. Pero kulay ginto. Parang nilalang na hindi pangkaraniwan. Nagulat si Aling Minda, ngunit kalmado nitong hinawakan ang kamay ng anak. Lando, hindi lahat ng nakikita ay dapat agad ipagsigawan. Lalo na ang mga bagay na maaaring ikapahamak natin. Bukas, saka natin pag-usapan ng malinaw. Tayo na't magpahinga. Ngunit kahit nakahiga na sa banig, hindi mapikit ni Lando. Tumibok ang puso niya nang may halong kaba at pag-asa. Kung totoo ang nakita ko, baka ito na ang simula ng pagbabago, bulong niya sa sarili. Sa dilim ng gabi, hindi niya alam na mula sa malayo may isang pares ng matang nakamasid at may ibang nilalang, hindi tao, ang nakarinig sa sinabi niya. At nagbabadya itong magdulot ng kababalaghan na magpapabago hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. Kinabukasan, bago pa sumikat ng lubusan ng araw, maagang nagising si Lando. Hindi pa man umaabot sa mga bubong ng baryo ang unang sinag ng araw. Nagmamadali na siyang bumaba ng hagdan ng kubo upang puntahan ang palaisdaan. Gusto niyang tiyaking hindi isang ilusyon lang ang nakita kagabi. Bitbit niya ang lumang lambat, hindi para hulihin ang bangus, kundi para lang makita kung muli ba itong magpapakita. Ang umaga ay tila payapa. Banayad ang hangin, kalmado ang tubig at may manipis na ambon sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Lando sa gilid ng palaisdaan. Yumuko siya para silipin ang ilalim ng tubig. Ngunit karaniwang maliliit na bangus at tilapia lamang ang naroon. Paano kung guni-guni ko lang talaga kagabi? Tanong niya sa sarili habang nakapamulsa ang kamay. Hindi nagtagal, narinig niya ang boses ng isang batang lalaki mula sa likod. Kuya Lando, nandyan ka na pala. Paglingon niya, bumungad si Junjun, 8 taong gulang, kapitbahay nilang mabait at masipag tumulong sa gawaing bahay kapalit ng ilang barya o pagkain. Siya lamang sa mga bata
ang hindi nangungutya kina Lando. Marahil dahil pareho sila ng karanasan sa hirap ng buhay. "Hi, Junjun," bati ni Lando. "Maaga ka ata? Hindi ka ba pumasok sa paaralan?" "May pasok po pero dumaan lang po ako para dalhan kayo ng piniritong saba ni nanay." Sabi niya po, "Baka hindi pa kayo nag-aalmusal." Iniabot ng bata ang balot ng dahon ng saging. Napangiti si Lando. "Sabihin mo sa nanay mo, maraming salamat. Mamaya, pakikuha mo ng isang supot ng tilapia dyan sa timba. Pang-ulam nyo naman." "Talaga, kuya? Salamat po." Habang nag-uusap sila, napatingin muli si Junjun sa palaisdaan. "Kuya?" bulong niya. "Yan po ba yung palaisdaan na may ginto?" Biglang kumabog ang dibdib ni Lando. "Ha? Saan mo narinig yan?" "Kaninang madaling araw po, habang pumipila kami sa sari-sari store para bumili ng pandesal, may narinig po akong mga matatanda na nagkukwentuhan. Sabi nila, may kumalat daw na balita na may gintong isda raw dito." Natigilan si Lando. Hindi pa niya sinasabi kahit kanino, pati kay Junjun. Wala pa siyang nababanggit. Tanging kay Aling Minda niya lang ibinulong ang nakita kagabi. "Ano pa ang sabi nila?" Tanong niya na may halong kaba. Sabi po ng iba, baka raw po may duwending nagpakita sa inyo. Yung iba naman po, baka raw po may nakatagong kayamanan sa ilalim ng palaisdaan. Tapos sabi ni Aling Pilar, baka raw po sumpa. Napapitlag si Lando. "Sa sumpa?" Tumango si Junjun. "Opo." Sabi daw po ni Aling Pilar, pag may kakaibang isda, huwag daw hahawakan o huhulihin, baka may kapalit na kapahamakan. Pero hindi naman po ako naniniwala agad. Mabait naman po kayo, Kuya Lando. Hindi po kayo paparusahan ng langit. Napabuntong hininga si Lando. Hindi niya akalaing ganito kabilis ang pagkalat ng balita. May isang tanong ang gumugulo sa kanya. Paano nalaman ng iba sino ang nakarinig o nakakita kagabi? Pagbalik niya sa kubo, nadatnan niya si Aling Minda na nagluluto ng lugaw. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. "Anak," bungad ni Aling Minda, "may dumaan dito kanina, si Kapitan Roel. Naghahanap sa'yo." "Si Kapitan?" Gulat na sagot ni Lando. "Bakit po?" Tinanong ako kung totoo raw ba ang balita tungkol sa gintong bangus. Halos mabitawan ni Lando ang basong tubig na iniinom. "Inay, alam na rin niya?" Tumango si Aling Minda. "Anak, may bagay ako ituturo sa'yo. Sa baryong tulad nito, ang lihim hindi tumatagal ng isang gabi, lalo na kung may kinalaman sa kayamanan." Umupo si Lando, napasabunot. Hindi niya alam kung dapat bang matuwa o kabahan. Kung totoong may mahika o biyaya sa bangus, baka ito ang sagot sa kanilang kahirapan. Pero kung mapag-alaman ito ng mga taong sakim, lalo na ni Don Gaspar, tiyak na may panganib. Habang nagbubulay-bulay sila, may kumatok sa pinto. "Tok! Tok! Tok!" Nang pagbuksan, tumambad ang malaking pangangatawan ng kapitan ng barangay, si Kapitan Roel, nakasombrero at may nakasunod na 2 kagawad. Nasa likod din nila ang ilang usisero na gustong makisilip. "Magandang umaga, Lando," bati ni Kapitan, ngunit halatang may tensyon sa tono. "Pwede ba kaming makausap sandali?" Magalang na pinaunlakan sila ni Lando na makapasok sa kubo. Umupo sila sa maliit na bangko at sinimula ng pag-uusap. "Lando, alam mo namang responsibilidad ko ang kapakanan ng buong barangay," panimula ni Kapitan Roel. "Kumakalat ang balita na mayroon ka raw gintong isda sa iyong palaisdaan. Gusto kong malaman kung may katotohanan nito." Napadilat si Lando, bahagyang napayuko. Hindi niya alam kung dapat magsinungaling. "Inay," bulong niya, "ano pong sasabihin ko?" Hinawakan ni Aling Minda ang kamay ng anak. "Anak, ang katotohanan ay mahalaga.
pero may tamang panahon at paraan ng pagsabi. Huminga ng malalim si Lando at hinarap ang kapitan. "Kapitan," mahinahon niyang tugon. "May nakita po akong kakaibang bangus kagabi. Hindi ko pa po lubos na uunawaan kung ano iyon o kung panaginip pa lamang. Kaya hinihiling ko po sana, kung maaari, huwag muna nating ipakalat ang tungkol dito hanggang hindi ko pa nalalaman ng totoo." Nagkatinginan ang kapitan at mga kagawad. "Lando," mariing sagot ni Kapitan Roel, "kung totoo man yan at may halong kababalaghan, dapat naming malaman. Baka delikado ito sa mga taga-baryo, pero naiintindihan ko ang punto mo. Hindi ko muna ito ipagkakalat sa iba. Pero alalahanin mo, may mga matang nakatingin sa paligid." Pag-alis ng kapitan, nagbulong-bulungan ang mga usisero sa labas. "Sigurado akong totoo yon. Baka may espiritu sa palaisdaan nila. Kung may ginturian, siguradong gusto yang bilhin ni Don Gaspar." At tila tugon sa huling linyang iyon, may isang lalaking nakasilip mula sa malayo. Nakasakay sa motorsiklo si Bruno, ang kanang kamay ni Don Gaspar. Nginisihan niya si Lando bago umandar palayo. Pagkaalis ng mga tao, ibinaling ni Aling Minda ang tingin sa anak. "Lando, hindi ko gusto ang nangyayaring ito. Kapag may halong inggit at pera sa puso ng tao, nagiging bulag ito sa kabutihan. Baka mas malaking gulo ang dumating." Ngunit bago pa man sumagot si Lando, biglang umalog ang tubig sa palaisdaan. Kasunod ang tila mahina ngunit malinaw na bulong na hindi nila mawari kung saan galing. "Pag-ingatan mo ang biyayang ibinigay sa iyo." Parang hangin ang boses, malamig at kumilabot ang kanilang balat. Sabay silang nagkatinginan, may kaba, may pagtataka at may pakiramdam na hindi ordinaryong oras ang paparating. Sa oras na yon, hindi pa nila alam na ang unang pagsubok ay paparating. Isang pagsubok na susukat sa katatagan ng kanilang puso at pananampalataya bago pa man nila lubos maunawaan ang hiwagang hatid ng gintong bangus. Mabilis ang lumipas na maghapon para kina Lando at Aling Minda. Kahit pilit nilang tinahimik ang isip, hindi nila maiwasang kabahan sa nangyayari. Sa bawat oras na umuusad, parami ng parami ang napapadaan upang sumilip sa kanilang palaisdaan. May ilan pang tahasang nagtatanong kung totoo nga bang may gintong isda. "Ang daming usisero ngayon," sita ni Aling Minda habang nakasilip sa bintana. "Hindi ito magandang senyales, anak. Kapag nadagdagan pa ang balita, baka pati ibang barangay makarating." Nagpatuloy si Lando sa paglilinis ng bakod ng palaisdaan. Kahit mabigat ang pakiramdam, sinubukan niyang isawalang bahala ang mga espekulasyon. Ngunit ang totoo, unti-unti na siyang kinakain ng takot na baka mawala sa kanila ang palaisdaan o ang gintong bangus kung totoong biyaya iyon. Bandang dapit hapon, dumaan muli si Junjun. May dala itong maliit na sako. "Kuya Lando, galing po ito kay nanay. Sabi niya, baka kailangan niyo raw po ng pangdagdag sa lupa sa paligid ng palaisdaan, pampatibay po pag umulan." Inabot ang sako ng buhangin. Napangiti si Lando. "Salamat, Junjun. Sabihin mo sa nanay mo, kapag may huli ako bukas ng umaga, bibigyan ko kayo." Nang makaalis ang bata, nagulap ang langit at tila mag-uumpisa ang pagtama ng ulan. Sumisid ang araw sa likod ng makapal na ulap. Nagsindi si Lando ng ilaw sa lampara, dala hanggang sa gilid ng palaisdaan. Habang pinagmamasdan niya ang papadilim na tubig, muli siyang nakaramdam ng kakaiba. Tahimik, masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang palaka. Kahit ang ihip ng hangin ay biglang tumigil. Parang iba ang himig ng gabi. Maya-maya ay may umihip na malamig na hangin mula sa direksyon ng dagat. Kasabay nito, ang mahina ngunit malinaw na tunog ng pagdampi ng tubig. Tila may gumagalaw sa ilalim ng palaisdaan. Napatingin si Lando. Sa ibabaw ng tubig, may unti-unting lumitaw na liwanag. Unti-unti itong lumawak,
kumislap at sumayaw sa ibabaw ng tubig na para bang ginintuang alon. Tumayo ang mga balahibo ni Lando. Ito na naman, bulong niya habang nakakapit sa lampara. Mula sa kaibuturan ng tubig, dahan-dahan muling umahon ng gintong bangus, mas maliwanag, mas makinang at mas malaengkantado kaysa kagabi. Ngunit ngayon, hindi lamang ito isang ordinaryong isda. Sa paligid ng katawan nito ay tila may manipis na sinag na bumabalot parang korona ng liwanag. Ang mga kaliskis nito ay hindi na simpleng ginto. Kumikislap ang mga ito na parang may mga bituin na nakapaloob. At sa pagkakatitig ni Lando, nagulat siya sapagkat may maliit na bilog na tila butil ng ginto na lumulutang mula sa bibig ng isda bago ito muling sumara. Ang butil ay gumuhit ng liwanag bago tuluyang bumagsak sa ilalim ng palaisdaan at naglaho. Hindi ako nagkakamali. May niluluwa siyang parang gintong perlas, bulong ni Lando habang nanginginig ang kamay. Hindi nagtagal, unti-unting nagsalita ang isang malumanay at mahiwagang tinig. Hindi galing sa paligid, galing sa bangus mismo. Pagpalaing gabi sa iyo, Lando. Napatras ang binata, napasubsob sa lupa dahil sa gulat. Nagsasalita ka? Ang bangus ay umikot, dahan-dahang kumikislap sa bawat galaw. Ako si Bituin, tagapag-ingat ng isang sinaunang biyayang ipinagkaloob sa lahi ng mabubuting mangingisda. Pinili kita upang maging tagapangalaga ng biyayang ito. Nanlaki ang mata ni Lando. Hindi siya agad nakapagsalita. Biyaya? Ano pong biyaya ang tinutukoy ninyo? Tanong niya ng makabawi. Ang biyaya ng kayamanan at kasaganaan, kapalit ng isang puso na hindi maghahangad ng kasakiman. Huminga ng malalim si Lando. Bituin, bakit po ako? Mahirap lang po ako. Marami namang mas may kakayahang pangalagaan ng ganitong bagay. Nagningning ang bangus na para bang ngumiti. Dahil ikaw ay pinagpala hindi ng yaman, kundi ng kabutihan at tapat na puso. Hindi ikaw ang unang pinagkalooban nito. Noon pa man, may mga napili na rin, ngunit hindi lahat ay naging tapat. Sabay biglang lumabo ang liwanag at nagbago ang tono ng hangin. May dumaan na malamig na simoy, mas malamig kaysa kanina, at halos magdulot ng panginginig sa kanyang kalamnan. Ngunit mag-ingat ka, Lando, patuloy ni Bituin. Sa bawat biyaya, may mga matang uhaw sa kapangyarihan. Kapag nalaman nila ang sikreto, hindi ka nila titigilan. At higit pa riyan, may nilalang na dati ring pinagkalooban ng biyaya ngunit nagkanulo. Siya ang magbabalik upang agawin ang kapangyarihan mula sa iyo. Hindi alam ni Lando kung dapat ba siyang matuwa, mabahala o matakot. Mistulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sino po ang nilalang na iyon? Bago pa makasagot si Bituin, may ingay na maririnig mula sa likuran ni Lando, mga yapak na naglalakad sa damuhan. Mabilis itong papalapit. Lando! Anak! Sino ang kausap mo? Si Aling Minda. Napalingon si Lando at sa paglingon niya, bigla ring lumusong sa tubig si Bituin at nawala kasama ng liwanag. Muling naging ordinaryong anyo ang palaisdaan. Inay, nakita niyo po ba? Tanong ni Lando, nanginginig. Hiho, may narinig akong boses. Kanina pa kita pinagmamasdan mula sa bintana. Sino kausap mo? Napalunok si Lando. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang gintong bangus po. Inay, nagsalita siya. Nagsabi siyang may biyaya at may paparating na panganib. Napatingin si Aling Minda sa palaisdaan, kinakabahan. Anak, kung totoo man ang sinabi mo, kailangan nating maging maingat. Hindi ito pangkaraniwang bagay. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayan na mula sa kakahuyan sa di kalayuan, may isang anino ang nakasilip. Isang taong nagtatago sa dilim, nakikinig.
at nasaksihan ang kakaibang liwanag kanina. At sa pinakailalim ng tubig ng palaisdaan, sa lugar kung saan lumubog ang gintong butil, may munting pagsabog ng liwanag at sumibol ang isang munting halaman, tila kakaibang uri ng damong dagat na may gintong sinag. Ang biyaya ay nagsimula na. Ngunit kasabay nito, nagising din ang panganib. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng araw sa silangan, hindi pa man nakakapag-init ng tubig si Aling Minda para sa kape. May narinig na silang mga ingay sa labas. Pagsilip ni Lando sa bintana, halos mapaatras siya sa gulat. May mahigit 20 tao na nakatayo sa tapat ng palaisdaan. May mga dalang timba, lambat, baitang ng sako, at iba pa ay tila may sariling pakay. Ang ilan ay usisero lamang, ngunit ang iba ay may balak manghuli o magnakaw. "Kuya Lando!" sigaw ng isang lalaki na kilala sa baryo bilang si Mang Cardo, isa sa mga trabahador ni Don Gaspar. "Narinig namin na may kakaibang isda rito. Totoo bang ginto? Pwede bang makita namin?" "Lando!" sabay na sigaw ng 3 kababaihan. Pinangungunahan ni Aling Pilar, ang tsismosa ng baryo. "Magparamdam ka naman sa amin. Hindi kami aalis dito hanggat hindi kami nakakakita." Sumabog ang bulungan at tawanan sa paligid. "Ay naku, baka panaginip lang ng batang yan. Baka naman kinulam yan." "Hindi, may nagsabi sa akin, may liwanag daw talaga kagabi." Habang lumalapit ang ibang mga bata sa gilid ng palaisdaan, mabilis na pinigilan ni Lando. "Huwag kayong lalapit," mariing sigaw niya. "May delikado sa tubig kapag ginulo ninyo. Hindi ito laruan." Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lang silang naintriga. Halos sabay-sabay ang mga tanong at sigawan. Nakadagdag pa sa ingay ang pagdating ni Kapitan Roel na pilit kinakalma ang mga tao. "Tama na! Tama na!" sigaw ng kapitan. "Ang sabi ko kagabi, huwag muna nating pakialaman ang palaisdaan habang hindi pa malinaw ang sitwasyon. Umuwi muna kayo." Ngunit hindi madaling paalisin ang mga taong may hawak na tsismis na may halong kayamanan. At bago pa man tuluyang kumalma ang tao, isang itim na SUV ang huminto sa gilid ng kalsada. Pagbukas ng pinto, bumaba si Don Gaspar, nakakapasiyong mamahalin, kasama ang 2 tauhan, sina Bruno at Egay. Tahimik na napaurong ang lahat. Kahit makapangyarihan si Kapitan, mas mataas ang impluwensya ni Don Gaspar sa baryo. "Magandang umaga sa inyong lahat." Malumanay ngunit may tensyon ang boses ni Don Gaspar. Nilingon niya si Lando na napatingin din sa kanya ng diretso. "Lando, balita ko, may espesyal na nangyari sa inyong palaisdaan." Ramdam ng mga tao ang biglaan ng pagbabago ng hangin. Ang usisero kanina biglang natahimik. Lumapit si Don Gaspar, huminto ilang dipa mula sa kubo ni Lando. "Ayaw ko ng paligoy-ligoy," wika niya. "Alam mo naman sigurong matagal ko nang nais bilhin ang lupa ninyo. Ngayon, mas handa pa akong magbayad." May ibinukas si Bruno na sobre. Inilahad kay Lando. 200,000 piso. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Noon, 120,000 piso lang ang alok niya. Ngayon, halos dinoble. "Lando," patuloy ni Don Gaspar, "ang halagang ito, sapat para makabili ka ng mas malaking lupa sa kabilang bayan. Maaari kang magsimula muli. Hindi mo na kailangan pang maghirap." Tahimik ang lahat, halos marinig ang tibok ng puso ni Lando. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Aling Minda. "Don Gaspar, maraming salamat sa alok. Pero ilang beses na pong sinabi ng anak ko, hindi namin ibebenta ang lupa. Lupa ito ng ama niya. Alaala ito ng pamilya." Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Don Gaspar. Mula sa magalang na tono ay unti-unting naging malamig ang tingin. "Aling Minda, respeto ang ibinigay ko sa inyo. Pero iyan ang sagot ninyo?" Matapang na tumayo si Lando sa tabi ng ina.
Hindi ko po ibebenta. Kahit magkano pa ang idagdag ninyo, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Don Gaspar. Napakatapang mo, Lando. Sana mas matapang ka kapag dumating ang panahon na pagsisisihan mo ang desisyon mo. Tinalikuran niya ang dalawa, pabalik sa sasakyan. Habang naglalakad paalis, siniko ni Bruno ang balikat ni Lando at nagbanta ng mahina. Hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Pagalis ng grupo ni Don Gaspar, unti-unting nagkawatak-watak ang mga tao. May ilan pang nagbulong-bulungan. Hay nako, sayang ang pera. Ang tigas ng ulo talaga ni Lando. Hindi niya alam kung ano ang nagpapahamak sa kanya. Nagsara na ang araw, ngunit hindi pa natatapos ang unos. Dash-dash gabi. Tahimik. Wala nang mga usisero. Ang buwan ay kalahati. May manipis na ulap na dumadampi paminsan-minsan. Muling nagpuntang mag-isa si Lando sa gilid ng palaisdaan. Gusto niyang humingi ng patnubay kay Bituin. Pilit niyang sinisikap na maging matatag, ngunit mabigat ang sitwasyon. Habang nakaupo, napatingin siya sa tubig at muling kumislap ang ilalim. Lumabas si Bituin, ang gintong bangus. Napakaraming mata ang tumitingin sa iyo ngayon, Lando. Wika nito, marahan ngunit may lungkot. Bituin, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Lando. Hindi ko kayang mawala ang lupa namin. Pero paano ko mapoprotektahan ang palaisdaan kung pati ang mga kapitbahay ko ay nagdududa na sa akin? Umikot si Bituin sa tubig, tila nagtatama ng posisyon. Ang tunay na kayamanan, hindi na ipapakita. Pinangangalagaan. At bago mo tuluyang matanggap ang biyaya, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat ka. Naglabas muli ng isang gintong butil mula sa bibig nito. Ngunit ngayon, hindi ito lumubog. Lumutang ito sa ibabaw ng tubig na parang gintong tala. Lando, wika ni Bituin. Simula ngayong gabi, bibigyan kita ng unang bahagi ng biyaya. Ngunit may 3 pagsubok na darating. Kapag matagumpay mong nalampasan ang una, makikita mo ang unang milagro ng palaisdaan. Napalunok si Lando. Ano pong pagsubok iyon? Bago sumagot si Bituin, umihip ang malamig na hangin at parang may dumaan na anino sa likuran ni Lando, isang anino ng taong hindi niya nakikita ang mukha. Ang unang pagsubok ay laban sa kasakiman ng tao. At kasabay ng pagbigkas ni Bituin ng linyang iyon, may malakas na kaluskos sa paligid. May tao sa dilim, may nakaabang, may nakikinig. At ang pagsubok, magsisimula sa pagkakataong iyon. Madaling araw, 12:30. Tahimik ang buong baryo, maliban sa mahinang alon ng dagat sa malayo. Karamihan sa tao ay mahimbing ang tulog. Ngunit hindi si Lando. Hindi pa siya mapakali magmula nang magpakita muli si Bituin. May kung anong pakiramdam siya na may mangyayaring hindi maganda ngayong gabi. Habang nakahiga siya sa banig, may marahang kumaluskos na narinig sa labas. Hindi kaluskos ng hayop, kundi ng mga paa ng tao. Dahan-dahang bumangon si Lando, marahang hinawakan ang tabak na pamputol ng kawayan na nakasabit sa dingding. Lumapit siya sa bintana at sumilip. 3 lalaki, nakaitim, may dalang lambat at sako, papalapit sa palaisdaan. Sumikip ang dibdib ni Lando. Magsisimula na ang unang pagsubok. Bulong niya, naalala ang babala ni Bituin. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Pinakiramdaman niya muna kung gising ang ina, mahimbing itong natutulog. Hindi niya nais mahalala ito, lalo't mahina na ang katawan. Kaya marahan siyang lumabas ng kubo, hakbang-hakbang, nakapa ang lupa upang walang lilikhaing tunog. Nang malapit na siya sa palaisdaan, narinig niya ang bulungan ng 3. Bilisan niyo, baka may mahising. Sigurado ka bang dito ang sinabi ni Bruno? Oo. Nagsabi siya kay Don Gaspar na may nagliliwanag daw dito kagabi.
Kapag nahuli natin ang isdang yon, milyonaryo tayo. Napakuyom ang kamao ni Lando. Tauhan ni Don Gaspar. Hindi na siya nagulat. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Nagtangkang lumusong sa tubig bitbit ang lambat. "Hoy!" Malakas ngunit matapang na sigaw ni Lando mula sa dilim. Nagulat ang tatlo. "Sino yan?" Lumabas si Lando mula sa lilim ng puno. Hawak ang tabak. "Anong ginagawa niyo sa lupa namin?" "Itataboy mo kami?" Tugon ng isa. "Tatlo kami, isa ka lang." Hindi umatras si Lando. "Hindi ko hahayaang galawin niyo ang palaisdaan namin. Umalis kayo ngayon pa lang." Ngunit imbes na sumunod, ngumisi ang isa. "Pag hindi mo kami pinaalis, ikaw ang tatanggalin namin." Itinulak siya ng isa at muntik siyang mabuwal. Umamba ang isa pang lalaki at tinangkang agawin ang tabak niya. Nagpambuno sila. Nakipaglaban si Lando kahit mas malalaki ang tatlo sa kanya. Naitulak niya ang isa, ngunit sinipa naman siya ng isa pang nakaitim. Napahiga si Lando sa lupa, nabitiwan ang tabak. Habang nakahiga, nakita niyang isa sa kanila ang papasok na sa palaisdaan, ibinababa ang lambat. Hindi niya pwedeng hayaang mahuli nila si Bituin. "Bituin!" Sigaw niya, hindi dahil umaasa, kundi dala ng desperasyon. Sa mismong sandaling iyon, lumundag mula sa tubig ang isang gintong sinag, sumabog tulad ng kidlat sa ibabaw ng palaisdaan. "Brak!" Natulala ang tatlong lalaki, nabitawan ng lambat at napaatras. Mula sa gitna ng tubig, lumitaw si Bituin, may mas malakas na liwanag sa katawan. Ang tubig ay nag-ikot-ikot sa paligid nito na parang umiikot na alon ng hangin. Isang tinig ang umaling-aungaw, ngunit tanging ang mga pusong may halong takot lamang ang nakarinig. Ang sinumang may masamang hangarin sa biyaya ay hindi pagpalain. Bigla nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin diretso sa tatlong magnanakaw. Parang may tumulak sa kanila ng sabay-sabay, isang puwersang hindi nakikita. Napahiyaw sila, natumba, at nagtakbuhan palayo na parabang may mabangis na hayop na humahabol. "Ayoko na. May multo. Hindi yan normal. Hindi na tayo babalik dito." Hindi na lumingon ang tatlo. Nagkandara pa silang tumakbo palabas ng bakuran at halos magsalpukan sa pagbagsak sa kalsada. Naiwang nakaluhod si Lando, humihingal, nanginginig sa nakita. Lumapit si Bituin, kumalma ang liwanag. "Lando, marahan nitong wika. Ipinakita ko sa iyo ang isang kapiraso ng kapangyarihan ng biyaya, ngunit hindi ko iyon magagamit sa lahat ng oras. Ikaw pa rin ang dapat maging unang tagapagtanggol." Nakatingin si Lando sa gintong bangus, nangingilid ang luha. "Salamat. Kung wala ka, baka nasaktan nila kami at nakuha ka." Umikot si Bituin sa tubig, tila may hatid na panibagong mensahe. "Lando, tandaan mo ito. Ang tunay na biyaya ay hindi ibinibigay ng walang kapalit na responsibilidad. Magsisimula na ang pagbabago sa iyong palaisdaan simula bukas." Nang marinig niya ito, biglang lumiwanag ang lugar sa paligid, ngunit hindi dahil kay Bituin. Sa ilalim ng tubig, unti-unting kumikislap ang mga maliliit na bilog na liwanag, tila mga gintong binhi na nagsimula ng dumami. Ang mga isda sa palaisdaan ay kumilos ng may di pangkaraniwang sigla. At ang munting halamang lumitaw kagabi ay mas lumaki ngayon, ay parang isang nagliliwanag na halamang dagat na may gintong dahon. Bumalik ang tingin ni Lando kay Bituin. "Ang unang biyaya ay nagsimula na," sabi nito. Ngunit simula rin ngayon, dumami ang mga matang magtatangkang kunin ito. Sa hindi kalayuan mula sa loob ng kakahuyan, may isang pares ng mapupulang mata ang kumislap, palihim na nagmamasid. At ang nilalang na iyon, hindi tao. Kinabukasan,
Bago pa man sumikat ang araw, nagising si Lando sa tila hindi pangkaraniwang lamig ng hangin. May kakaibang enerhiya sa paligid na parang may nagbago sa mismong hangin na humahaplos sa balat. Agad siyang tumayo at bumaba ng kubo upang tingnan ang palaisdaan. Paglapit niya, napahinto siya sa pagkakatayo. Ang dating ordinaryong tubig ng palaisdaan ay mas malinaw, tila kasing linaw ng kristal. At ang liwanag mula sa sikat ng araw, kahit bahagya pa lamang, ay tumatama sa tubig at lumilikha ng ginintuang refleksyon na parang salamin na kumikislap. Lalong nakakagulat, ang mga bangus at tilapia na naroon ay mas malalaki, mas maliksi at mas malago ang mga kaliskis. May ilan pang may bahagyang kislap, tila bahid ng biyayang nagmumula kay bituin. Napakunot ang noo ni Lando. Bunga na ba ito ng unang biyaya? Habang nakatulala siya, bumalik si Aling Minda mula sa kusina, may dalang balde para sana sa paghuhugas. Aba, anak, parang kumikinang ang palaisdaan niyo ha? Wika niya na may pagtataka. O baka kasi hindi pa ako nagkakape kaya namamalikmata lang ako. Lumapit si Lando, ngumiti ng bahagya. Hindi po kayo namamalikmata, inay. May ipinangako si Bituin kagabi na may magbabago simula ngayon. Kumuha si Lando ng isang lambat upang subukan ang huli. Ibinaba niya ito sa tubig at marahang iniangat makalipas ang ilang sandali. Nanlaki ang mga mata niya. Grabe, bulong niya. Inay, tingnan niyo po ito. 3 lamang ang isda na naiangat niya. Ngunit mas malalaki ang mga ito ng doble kumpara sa normal na laki ng bangus sa maliit na palaisdaan tulad nila. At ang higit na kahanga-hanga, ang kanilang kaliskis ay parang mas maliwanag at mas makintab, lalo na ang isa na may bahagyang gintong linya sa likod. Hindi ginto, pero halatang nakahalo ang kakaibang enerhiya ni Bituin sa katawan nito. Nakikita mo ba, inay? Tanong ni Lando. Si Aling Minda ay natulala, ngunit unti-unting napangiti, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa himalang nasaksihan. Anak, kung ito ang biyayang sinasabi ng gintong bangus, dapat natin itong pangalagaan at ipagdasal. Ngumiti si Lando, pero kasabay ng ngiti ay isang bigat sa dibdib. Dahil alam niyang may kapalit itong responsibilidad. Makalipas ang ilang oras, kumalat na naman ang balita. May batang nakakita ng kumikislap na palaisdaan at agad ipinamuka ito sa ibang bata. Nakita ko talaga, sigaw ni Toto sa grupo ng mga kababata. Kumikinang ang palaisdaan ni Lando, parang may ginto sa tubig. Ako rin may nakita, hirit ni Kokoy. Baka may diwata doon o kaya may sumpa. Kung may sumpa, huwag na tayong lumapit, sabi ng isa, nanginginig. Ngunit may mas adventurous, si Nanding. Kapag gabi, pupunta tayo. Titingnan natin kung may lumalabas na multo. Kumalat na naman ang chismis bago pa sumapit ang hapon. Habang patuloy ang mga tao sa pag-uusap tungkol sa palaisdaan, may isang nilalang na hindi tao ang patuloy na nagmamasid mula sa kakahuyan. Isang nilalang na may mahaba at manipis na katawan, dumidikit sa mga punong kahoy na parabang nagtutunaw sa dilim. Ang mga mata nito ay mapula, at ang balat nito ay tila may balahibong may bahid ng putik at lumot. Sa bawat paggalaw nito, hindi nag-iingay ang mga dahon, para itong aninong dumudulas sa hangin. Tahimik nitong pinapanood ang palaisdaan, at nang magsalubong ang tingin nito at ni Lando, bigla itong naglaho sa likod ng puno. Mas mabilis pa sa ihip ng hangin. Nagsimulang kabahan si Lando. Hindi tao yon, bulong niya sa sarili. Mas malaki ang problema kaysa inaakala ko. Gabi. Muli siyang bumalik sa gilid ng palaisdaan. Mula sa dilim ng tubig, tuluyang sumulpot si Bituin.
Lando, wika nito na may seryoso at mabigat na tinig. Ang unang biyaya ay nagbukas ng pintuan. Ngunit ang pintuang ito, hindi lamang para sa kabutihan. Umikot si Bituin sa tubig. Unti-unting lumalabas ang mahihinang imahen sa ibabaw ng alon, mga parang aninong anyo ng nilalang na nakikita ni Lando sa kakahuyan. Ang nilalang na iyon ay tinatawag na Tamawo, paliwanag ni Bituin. Isa siyang dating tagapag-ingat ng biyaya, ngunit nilamon siya ng kasakiman at ngayon siya ay nabahiran ng dilim. Anong gagawin niya? Tanong ni Lando kinakabahan. Hahabulin niya ang biyaya at sisirain ang sinumang pumipikil. Hindi nakapagsalita si Lando, tila nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa susunod na gabi, pagpapatuloy ni Bituin, magsisimula ang ikalawang pagsubok. Pangalawang pagsubok, bulalas ni Lando. Pero ngayon palang mahirap na. Ang una ay laban sa kasakiman ng tao. Ang ikalawa, huminto si Bituin at tumitig ng diretso sa kanya, ay laban sa takot ng iyong sarili. At tuluyang lumusong si Bituin pabalik sa tubig. Iniwang may matinding bigat ang kanyang mga salita. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Lando ang mahinang bulong ng hangin mula sa kakahuyan. Hindi iyon hangin. Hindi iyon hayop. Isa iyong tining ng nilalang na nagmamasid. At unti-unti itong napapalapit sa kanila. Dumating ang gabi na tila mas malamig kaysa karaniwan. Ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na tumatagos hanggang buto. Kahit hinigop ni Aling Minda ang sabaw ng mainit na lugaw, hindi nito maibsan ang nakakakilabot na pakiramdam sa paligid. Si Lando, bagaman pagod sa maghapong pag-aasikaso sa palaisdaan, ay hindi makaramdam ng antok. Alam niyang magsisimula ang ikalawang pagsubok ngayong gabi, ang pagsubok laban sa takot. Inayos niya ang paligid. Sinigurong nakasarado ang pinto, ipinuwesto ang lampara sa sulok, at inihanda ang isang maliit na kutsilyo, hindi dahil sa nais makipaglaban, kundi dahil sa pakiramdam niyang kailangan niyang maging alerto. Pagkatapos magdasal si Aling Minda at matulog, tahimik na lumabas si Lando at nagpunta sa gilid ng palaisdaan. Huminga siya ng malalim. Handa na ako. Bulong niya, kahit ang totoo ay may kaba sa puso. Habang nakatayo siya sa gilid ng tubig, biglang huminto ang hangin. Tumigil ang kuliglig. Tumigil ang mga palaka. Tumigil ang lahat. At kasunod nito ang boses. Hindi boses ni Bituin. Hindi boses ng tao. Isang bulong na parang haplos ng malamig na hangin sa tainga. Lando. Napalingon si Lando, ngunit walang tao sa paligid. Itinaas niya ang lampara, sinilip ang paligid. Lumabas ka kung sino ka man, sigaw niya kahit nanginginig ang boses. Walang sumagot, ngunit may dumaplis na malamig na hangin sa kanyang batok. Paglingon niya, tila may dumaan na aninong hugis tao. Hindi ako natatakot, bulong niya, pilit pinatatapang ang sarili. Lumapit siya sa tubig ng palaisdaan upang baka tawagin si Bituin. Ngunit nang sumilip siya, hindi sariling mukha ang nakita niya sa tubig, kundi ang mukha ng kanyang ama, si Mang Nestor. Tatay? Halos hindi makapaniwala si Lando. Ang mukha ay may malungkot na ekspresyon, waring pagod at naghihirap. Lando, wika ng imahen sa tubig, pinapahirapan mo ang sarili mo. Ibenta mo na ang lupa para hindi ka na magdusa. Nanginig ang kamay ni Lando. Tay, hindi ka totoo. Patay ka na. Ngunit sumagot ang imahe sa tubig. Kung mahal mo ako, sundin mo ang payo ko. Sa isang iglap, naging anino ang mukha at tila may kamay mula sa tubig na pilit siyang hinihila pababa. Napasigaw si Lando at umatras, halos matumba sa damuhan.
Huminga siya ng malalim. Hindi ikaw si tatay, ilusyon ka lang. Sigaw niya. At sa mismong pagbanggit niya noon, nag-iba ang hangin at nagbago ang imahe. Mula sa tubig, lumabas ang hugis ng isang nilalang. Mahaba ang katawan, maitim ang balat, may malakawayan na payat na mga braso at mapulang mga mata. Ang tamawo. Lumutang ang nilalang bahagya sa ibabaw ng tubig, hindi nababasa ang katawan. Ang tinig nito ay mababa, parang pinaghalong huni ng ibon at hangin. Lando, wika ng tamawo. Ang mga tulad mo ay hindi sumasabay sa kapalaran. Bakit mo ipinipilit hawakan ang isang bagay na hindi mo naman kayang protektahan? Hindi mo ako kayang takutin, sagot ni Lando kahit nanginginig ang tuhod. Naglakad ang tamawo papalapit, bawat hakbang ay nagpapadilim ng lupa. Hindi pa takot ang nararamdaman mo, Lando. Subukan natin. Inunat ng tamawo ang kamay. Sa isang iglap, nawala ang liwanag ng lampara ni Lando. Ang paligid ay nalubog sa dilim, hindi ordinaryong dilim, kundi dilim na parang may bigat, may boses, may buhay. Sa dilim, narinig niya ang mga tining ng kanyang takot. Hindi ka magtatagumpay. Mag-isa ka lang. Aagawin nila lahat sa'yo. Huli ang lahat. Mula sa lahat ng direksyon nanggagaling ang boses. Para siyang nalulunod sa sariling takot. Napapikit si Lando, pinigilan ang panginginig ng kalamnan. Ito ang pagsubok na sinabi ni Bituin. Ang labanan sa loob, hindi sa labas. Sa gitna ng kadiliman, naalala niya ang mga salita ng ina. May awa ang Diyos, may gantimpala ang kabutihan, at ang sinabi ni Bituin, ang tunay na biyaya ay para sa pusong hindi sumusuko. Binuksan ni Lando ang kanyang mata, huminga ng malalim at sumigaw ng buong lakas. Hindi ako susuko, hindi ako tatakbo. Ang takot ko ang nilalabanan ko, hindi ikaw. Sa mismong sandaling iyon, may kumislap na gintong liwanag mula sa palaisdaan. Lumabas si Bituin at sa isang malakas na alon ng liwanag, nawala ang dilim. Lando, wika ni Bituin, malinis pa ang puso mo. Matagumpay mong nalampasan ang ikalawang pagsubok. Umatras ang tamawo na paurong sa liwanag, ngunit hindi patalo. Hindi dito nagtatapos ang tunggalian. Tagapag-ingat, sabi ng tamawo ng paos. Magbabalik ako sa ikatlong pagsubok at doon, hindi lang takot mo ang haharapin mo, kundi pati ang mawawalan ka. At naglaho ito sa usok, iniwang malamig ang paligid. Nang humupa ang lahat, nakaluhod na napayakap si Lando sa sarili. Ngunit sa kabila ng pagod, may bago ng lakas sa kanyang puso. At sa ilalim ng palaisdaan, sumibol ang panibagong gintong halaman, mas malaki kaysa sa una. Senyales ng matagumpay na pagsubok. Kinabukasan, tila ordinaryo ang umaga, ngunit hindi ordinaryo ang pakiramdam. Si Lando ay halos hindi nakatulog matapos ang engkwentro sa tamawo. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang huling sinabi ng nilalang. Sa ikatlong pagsubok, hindi lang takot mo ang haharapin mo, kundi pati ang mawawalan ka. Ang salitang mawawalan ay tila punyal na nakatusok sa puso ni Lando. Sino ang mawawala? Sino ang madadamay? Habang nag-aalmusal, napansin ni Aling Minda ang tensyon sa mukha ng anak. Anak, gutom ka ba? O may iniisip ka na naman? Tanong nito, hinahaplos ang likod ni Lando. Napilitang ngumiti si Lando. Wala po, inay. Pagod lang. Ngunit ramdam ni Aling Minda may tinatago ang anak. Bago pa man matapos ang agahan, may narinig silang sigawan sa labas. Si Kapitan Roel at si Don Gaspar, sigaw ng isang bata sa labas ng kubo. Nang lumabas sila, nakita nila ang maraming tao, tila barangay meeting. Naroon si Kapitan Roel, seryoso ang muka, at katabi niya si Don Gaspar.
ngunit hindi nakangiti ngayon. Kasama rin ng Don ang 6 na tauhan. May dalang mga kagamitan, tila panghukay at pangsukat. Lando, bungad ni Kapitan, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa iyong palaisdaan. Ang daming lumalapit sa akin, iba't ibang reklamo at balita. Ngumisi si Don Gaspar, may bahid ng pananakot. Sinasabi ng mga tao may kakaibang nangyayari rito at bilang may-ari ng pinakamalaking palaisdaan sa bayan, responsibilidad kong siguraduhin na walang delikado sa komunidad. Nagpatuloy siya, mabagal ang bawat salita. Dahil dito, nagpadala ako ng liham sa munisipyo at simula bukas, magkakaroon ng inspeksyon sa lupa at palaisdaan mo. Kung mapatunayang mapanganib, ipapasara ito at mapipilitan kayong ibenta. Halos mabingi si Lando sa narinig. Si Aling Minda ay napahawak sa dibdib, halos mawalan ng lakas. Hindi kayo pwedeng basta-basta gumamit ng batas para agawin ang pag-aari namin, mariing sagot ni Lando. Ngunit ngumisi si Don Gaspar. Lahat ng bagay ay kaya kong ayusin kung may nararapat na dahilan. Bago umalis, lumapit si Bruno kay Lando at bumulong. Ngayon, tingnan natin kung kaya ka pang tulungan ng mahiwagang isda mo. Pag-alis ng grupo, napaluha si Aling Minda. Anak, baka panahon na para umalis tayo at magsimula sa ibang lugar. Marahang hinawakan ni Lando ang kamay ng ina. Inay, hindi po tayo susuko. Hindi ko hahayaan na maagaw nila ang alaala ni tatay. Ngunit sa loob-loob niya, ito ba ang ikatlong pagsubok? O may mas matindi pa? Pagsapit ng hapon, biglang nakaramdam ng hilo si Aling Minda habang nagdidilig ng halaman. Napaupo ito, namutla at napadampi ang kamay sa sentido. Inay? Nag-aalalang sigaw ni Lando. Anak, parang umiikot ang paligid. Mahina nitong wika. Nadala ito sa loob ng kubo. Pinainom ng tubig. Pinahiga. Ngunit habang lumalalim ang hapon, lalo itong nanlalamig, nangihina, at tila hindi makahinga ng maayos. Nag-iiyak ang mga mata ni Lando. Hindi niya alam kung sakit ba yon o may kinalaman sa tamawo. Nang dumilim na ang paligid, hindi pa rin gumiginhawa ang kalagayan ng ina. Kaya tumakbo si Lando papunta sa munting health center ng baryo. Ngunit sarado ito at walang midwife. Nagsusumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit karamihan ng kapitbahay ay nag-iwas ng tingin. Yan kasi, may sumpa ang palaisdaan nila, sigaw ng isa. Baka nadamay ang nanay. Dagdag ng isa pa. Parang tinamaan ng sibat ang puso ni Lando. Ito ba ang sinabi ng tamawo? Ang mawawalan ka? Si inay ba ang kukunin? Halos mabaliw siya sa takot at guilt. Nagmamadali siyang bumalik sa kubo. Lumapit si Lando sa gilid ng palaisdaan, luhaan, halos nanginginig ang tuhod. Bituin! Sigaw niya. Kailangan kita. Hindi pera ang kailangan ko, ang buhay ng inay ko. Sumulpot si Bituin, kumikislap ngunit may lungkot ang tinig. Lando, ang takot na nararamdaman mo ngayon, iyan ang ikatlong pagsubok. Bituin, tulungan mo ako. Gawin mo ang kahit ano. Kahit kunin mo lahat ng biyaya, basta huwag si inay. Umikot si Bituin sa tubig, tila nagdadalawang isip. Ang tamawo ay may hawak na bahagi ng kapangyarihan ng kadiliman. Maaari niyang saktan ang mahal mo gamit ang takot mo. Ngunit ano? Sigaw ni Lando. Hindi ako pwedeng magsalba hanggat hindi mo tinatanggap ang kabuuan ng pagsubok. Sa ikatlong pagsubok, may kailangang handang isakripisyo. Hindi sariling buhay, kundi ang bagay na pinakaiingatan mo. Napayuko si Lando, nanginginig ang boses. Ano pa bang mas mahalaga sa akin kaysa sa buhay ng inay? Kunin mo lahat. Pera, palaisdaan, biyaya, lahat.
Hindi sumagot agad si Bituin. Sa halip, may lumutang na gintong butil mula sa tubig, ngunit ngayon, ito'y mas malaki, mas kumikislap at tila may pintig, parang puso. Ito ang huling bahagi ng biyaya, ngunit kung tatanggapin mo ito, magbabago ang kapalaran mo. At kapalit nito, may isang bagay na mawawala sa iyo habang buhay. Tumulo ang luha ni Lando. Ano ang mawawala? Hindi pa man sumasagot si Bituin, isang malakas na hangin ang umihip at mula sa kakahuyan ay lumitaw ang tamawo, nangingitim ang ngiti. Pumili ka, Lando. Wika nito. Alin ang kaya mong mawala, ang mahal mo o ang biyaya mo? Sa sandaling iyon, sumigaw si Aling Minda sa loob ng kubo, tila nangangailangan ng tulong. At si Lando, kailangang pumili bago ang huling sandali. Pumili ka, Lando. Ang tinig ng tamawo ay tila dumagundong sa buong paligid. Alin ang kaya mong mawala, ang mahal mo o ang biyaya mo? Mula sa loob ng kubo, narinig niya ang mahina ngunit puno ng paghihirap na tinig ni Aling Minda. Anak. Parang pinilas ang puso ni Lando. Lumuhod siya, hawak ang dibdib, halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyon. Si Bituin ay nakalutang sa ibabaw ng palaisdaan, maliwanag, ngunit ramdam ang tensyon. Lando, wika ni Bituin. Ang tamang desisyon ay kailangang manggaling sa puso, hindi sa takot. Sapagkat ang takot ay sandata ng dilim. Ngunit paano pa siya makakapag-isip ng malinaw kung buhay ng ina ang nakataya? Lumapit ang tamawo, ang bawat hakbang ay nagpapadilim ng lupa at bawat paghinga nito ay tila humihigop ng liwanag sa paligid. Tumingin ka sa akin, tagapag-ingat, utos nito. Napatingin si Lando. Sa mga mata ng tamawo, nakita niya ang mga larawan ng kapahamakan. Nakita niya ang palaisdaan na tuyo, ang ina niyang nakaratay, at ang sarili niyang nag-iisa sa paglipas ng panahon. Ito ang gusto ng nilalang sirain ang loob niya bago pa magsimula ang laban. Hindi ko hahayaang mawala ang inay, bulong ni Lando sa sarili. Hindi ko hahayaang maagaw mo ang aming buhay. Tumingala siya kay Bituin. Kung kukunin ko ang huling bahagi ng biyaya, maililigtas ko ba siya? Tahimik si Bituin ng ilang sandali bago sumagot. Ang biyaya ay may kapangyarihang magligtas, ngunit ang halaga nito ay hindi mo matatakbuhan. Kapag tinanggap mo, may mawawala. Kung hindi ko kukunin, may mawawala pa rin. Napapikit si Lando. Kahit ano ang piliin ko, may kapalit. Huminga siya ng malalim, tumayo, at humarap sa tamawo. Hindi ikaw ang magpapasya sa kapalaran ko, mariing sabi ni Lando. At hindi kita hahayaang gamitin ang takot ko laban sa akin. Humakbang siya papunta sa palaisdaan. Tinatanggap ko ang huling bahagi ng biyaya. Nagningning si Bituin at ang gintong butil ay dahan-dahang lumipad papunta kay Lando. Ngunit bago ito tuluyang lumapat sa kanyang dibdib, sumugod ito na parang kidlat. Ang mahabang mga kamay ay lumawit. Nagmistulang madidilim na tentacles na gustong sunggaban si Lando upang pigilan ang pagtanggap niya sa biyaya. Hindi ka karapat-dapat, sigaw ng tamawo. Ngunit tumalon si Lando sa tubig ng palaisdaan mismo at sinalo ang gintong butil sa dibdib. Sa sandaling dumikit ito, isang malakas na pagsabog ng gintong liwanag ang kumawala mula sa katawan niya, umabot hanggang sa langit at tumama sa tamawo. Gra! Umatras ang nilalang, napasigaw sa matinding liwanag. Nagngangalit ang katawan, parang sinusunog ng purong enerhiya. Nagliliwanag ang tubig ng palaisdaan. Ang mga isda ay nagmistulang mga gintong anino sa ilalim, umiikot na parang nagbabantay. Tumindig si Lando ngunit hindi na siya katulad ng dati.
Ang kanyang mga mata ay may mahina ngunit malinaw na gintong liwanag at ang balat niya ay parang pinoprotektahan ng manipis na gintong hangin. "Bituin," bulong niya. "Ano ang nangyayari sa akin?" "Ikaw na ang naging tulay ng biyaya," sagot ni Bituin. "Nasa iyo na ang huling bahagi nito." Muling umatake ang tamawo. Ngunit ngayon ay nakakita si Lando ng mga galaw nito bago pa man nito magawa, parang may ikatlong mata siyang gumagabay. Sa isang mabilis na paggalaw, naiwasan niya ang atake at naitulak ang tamawo pabalik. Hindi ito purong lakas kundi liwanag na tumulak sa dilim. Galit na galit ang tamawo. "Hindi mo alam ang isinakripisyo mo. Hahamak lang ang kapalit niyan." Pinakawalan nito ang makapal na itim na ulap, parang usok na nagiging mga kamay na gustong lamunin si Lando. Ngunit humakbang si Lando paharap, nilabanan at sumigaw. "Hindi ko kinuha ang biyaya para sa akin, kundi para protektahan ang mahal ko." At mula sa kanyang kamay ay lumabas ang isang gintong alon, hindi apoy, hindi tubig kundi purong liwanag ng kabutihan. Tinamaan ang tamawo at sa unang pagkakataon, napaurong ito ng may takot. Ngunit bago tuluyang maitaboy ang tamawo, biglang narinig ni Lando ang sigaw mula sa kubo. "Lando!" Si Aling Minda. Muling nagdilim ang paligid. Nawala ang konsentrasyon ni Lando at natamaan siya ng anino ng tamawo sa balikat. Napahawak siya ng hina. Ang lakas at liwanag ay bahagyang humina. Ang tamawo ay nakangisi muli. "Kapag pinili mong tapusin ako, baka hindi mo maabutan ang buhay ng iyong ina. Kapag pinili mo siyang sagipin, mawawala ang biyayang hawak mo." Ito ang tunay na anyo ng ikatlong pagsubok. Hindi kung ano ang kaya mong isakripisyo, kundi kanino ka handang magsakripisyo. Lumingon si Lando sa kubo. Lumingon siya sa tamawo. Lumingon sa kumikislap na palaisdaan at kay Bituin. At doon niya napagtanto. Hindi pala kailanman pera ang tunay na biyaya kundi ang kapangyarihang pumili para sa kabutihan. Huminga si Lando ng malalim, pinahid ang luha sa mata. At ginawa niya ang napaka-imposibleng desisyon. "Tamawo?" Mahina ngunit matatag na tinig niya. "Kung may mawawala sa akin, ako na." Nagulat maging ang tamawo. "Tinatanggap ko kung may kapalit ang pagliligtas sa inay ko. Ako ang mawala." Umuga ang hangin. Nagningning ang paligid. Kahit si Bituin ay natulala. Inalok niya ang sarili, hindi ang biyaya, bilang kapalit. At iyon ang desisyon na hindi inasahan kahit nang nilalang ng dilim. Tahimik ang sumunod na sandali. Parang huminto ang mundo matapos ang desisyong binitawan ni Lando. "Tinatanggap ko. Kung may kapalit ang pagliligtas sa inay ko, ako ang mawala." Nanlaki ang mata ng tamawo. Kahit ito, hindi inaasahan ang sagot. Ang nilalang na sanay sa pagkatalo ng mga tao sa sariling takot, ngayong gabi ay biglang natigilan. "Bakit?" tanong ng tamawo, may bahid ng pagkalito sa tinig. "Bakit mo ibibigay ang sarili mo?" Humakbang si Lando papalapit, halos nanginginig ngunit hindi sumusuko. Dahil ang tunay na biyaya ay hindi kayamanan, kundi ang pagmamahal. Kung may dapat mawala, ako, hindi ang taong nagmahal at nagtaguyod sa akin buong buhay. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong katawan ni Lando, hindi na simple o payat na sinag, kundi liwanag na parang mula sa langit, malinis, mapagpagaling at puno ng kabutihan. Ang liwanag na ito ay hindi mula sa kayamanan. Ito ay liwanag na nagmumula sa puso ng sakripisyong totoo. Nagngangalit ang tamawo, nanginginig ang katawan na parang sinusunog ng liwanag. Hindi.
Hindi maaaring talunin ako ng isang tulad mo. Ako ang unang tagapag-ingat. Ako ang dapat na nagmamay-ari. Hindi tagapag-ingat ang naging ikaw, tugon ni Lando, kundi alipin ng kasakiman. Tulad ng pagsabog ng araw pagsapit ng umaga, kumawala ang malakas na bugso ng gintong liwanag mula kay Lando, tumama sa tamawo at bumalot dito. Gra! Ang sigaw ng tamawo ay umalingaw-ngaw, hindi sa galit lamang, kundi parang isang nilalang na matagal nang gusto sanang mapalaya. Sa huling hiyaw, naghiwa-hiwalay ang katawan nito bilang usok at ang natira ay munting maamong liwanag na lumutang. Hindi na madilim, hindi na masama, bago tuluyang naglaho sa hangin na parang tinanggap muli ng kalikasan. Nang humupa ang liwanag, nang hina si Lando at napaluhod, unti-unting nawala ang gintong ningning sa kanyang mata at balat. Ang biyaya ay tila umalis sa kanya o lumipat. Lando! Sigaw ni Bituin, mabilis na lumapit. Hindi ito ang inaasahan kong pipiliin mo, ngunit ito ang sagot na pinakamatagal kong hinintay na ibigay ng isang tao. Huminga si Lando ng mahina. Ang inay ko, pakiusap. Tumango si Bituin. Ang sakripisyong ginawa mo ay sapat upang buksan muli ang tunay na kapangyarihan ng biyaya, ang kapangyarihang magpagaling. Lumutang si Bituin papunta sa kubo. Sumunod si Lando, hirap man sa pag-angat ng katawan. Sa loob, nakahiga si Aling Minda, mahina, hinahanap ang hininga. Lumapit si Bituin sa kanya at mula sa buntot nito ay lumabas ang isang banayad, mainit at gintong sinag na dahan-dahang bumalot sa katawan ng ina. Unti-unting nagbukas ang mata ni Aling Minda. Anak? Mahinang tanong nito, gising at nakakahinga na. Napasihaw sa tuwa si Lando at agad niyakap ang ina. Hindi niya napigilan ng pahiyak, luha ng ginhawa, pasasalamat at pag-ibig. Ang kanyang sakripisyo ay nagligtas ng buhay. Ngunit kapalit nito, habang nakayakap siya sa ina, napansin niyang naglalaho ang liwanag sa katawan ni Bituin. Bituin? Tanong ni Lando, nanlalambot ang tinig. Ngumiti si Bituin. Hindi bilang isang mahiwagang nilalang lamang, kundi parang kaibigang taglay ang pag-unawa. Lando, ang biyaya ay hindi ipinadala upang magpayaman ng tao, kundi upang subukin kung may tao pang pipiliing maging mabuti kahit may kapalit. Mula sa tubig ng palaisdaan, ang mga gintong halaman ay nagbago ng anyo. Naging karaniwang berdeng halaman, ngunit mas malago, mas buhay, at malusog kaysa dati. Ang mga isda ay nagbalik sa orihinal na kulay, ngunit nanatiling malalaki at malulusog, sapat upang mabigyan ang pamilya ni Lando ng maayos na kabuhayan. Ngunit hindi labis upang maging tukso ng kasakiman. Bituin, mawawala ka na ba? Tanong ni Lando habang unti-unting kumukupas ang liwanag nito. Ang mahika ay tapos na ang layunin dito, ngunit ang biyaya ay nananatili, hindi sa anyo ko kundi sa puso mo. Isang huling sulyap, puno ng pasasalamat. Lando, ikaw ang kauna-unahang pumili ng kabutihan kahit kapalit ang sarili. Kaya ikaw ang tunay na tagapag-ingat. At sa isang dahan-dahang pagliwanag, tuluyang naglaho si Bituin sa ibabaw ng palaisdaan. Hindi bilang pagkawala, kundi bilang pagpapaubaya sa bagong yugto. Kinabukasan, nagising ang baryo na may bagong balita. Gumaling si Aling Minda. Lalong gumanda ang palaisdaan ni Lando. At ang balitang kumalat, umalis si Don Gaspar sa bayan matapos biglang magkasunod-sunod ang pagkabigo sa negosyo, tila binaliktad ang kasakiman. Dumating si Kapitan Roel. Lando, kanselado na ang inspeksyon. Wala nang reklamo. Ang dami pang pumupuri sa inyo ngayon. Nakangiting balita nito.
Nagbalik tiwala ang mga tao, hindi dahil sa kwento ng mahika, kundi dahil nakita nilang totoo ang kabutihan ng mag-ina, kahit sinaktan at pinagkaisahan. At si Lando? Hindi siya naging mayaman. Ngunit hindi na rin sila naghirap. Ang palaisdaan ay naging pinakamalinis at pinakamalusog sa buong baryo, sapagkat ang biyaya ay naroon pa rin, hindi bilang ginto, hindi bilang himala, kundi bilang halaga ng kabutihan, sakripisyo at pagmamahal. Sa tuwing natatamaan ng araw ang tubig ng palaisdaan, may bahagyang kislap na parang alaala ng gintong bangus. At tuwing gabi, bago matulog, tanaw ni Lando ang tubig at marahang nagbubulong. Maraming salamat, bituin, sa tunay na kayamanan. Wakas,